Naalala ko pa, sa gitna ng mataong palengke, tumawag si Miguel. Wala kang paki sa pera ko. Sumigaw siya. Ang perang itinabi ko, pinaghirapan para sa aming kinabukasan. 3 milyong piso, ang lahat ng iyon naglaho. Nawala ang lahat sa isang iglap. Ngunit sa ilalim ng ingay ng palengke, may narinig akong bulong. Bulong ng pagbangon, bulong ng pagganti. Bago tayo magpatuloy, kung maaari, mag-subscribe ka sa channel at sabihin mo sa comments kung saan ka nakikinig ngayon. Ikatutuwa ko talagang malaman iyon. Ako si Isabella Reyes, 45 taong gulang. Kung makikita mo ako ngayon, marahil hindi mo maiisip ang lahat ng pinagdaanan ko. Nakatira ako ngayon dito sa Bonifacio Global City, at ako ang punong ehekutibong opisyal ng Veritas de Ventures. Isang mahaba, mahirap, ngunit sa bandang huli, nagbigay saysay na paglalakbay ang naranasan ko. Ngunit bago ko sabihin ang tungkol sa ngayon, kailangan kong ibalik ka, mga mahal kong nakikinig, sa 10 taon na ang nakalipas. Sa isang gabi na nagpabago sa lahat, isang gabi na nagsimula sa isang malamig na simula. Noon, Disyembre iyon, sa Manila, sa isang malawak na villa sa loob ng Forbes Park. Mga bandang 7:00 ng gabi. Ang amoy ng lapu-lapu sa asin, ang paboritong lutuin ni Miguel, ay bumabalot sa hangin. Ngunit ang kapaligiran sa loob ng aming malaking dining room ay napakalamig, halos nakakasakal. Napakalaki ng bahay na iyon, ngunit napakawalang laman, eksaktong-eksakto sa aming 3 taong pagsasama bilang mag-asawa. Tiningnan ko ang relo ko. 7:05 na. Si Miguel, ang asawa ko, huli na naman. Hindi ko siya tinawagan. Alam ko na sa nakalipas na 3 taon, ang pag-aalala ko ay naging abala na lang sa kanyang paningin. Mula sa pagiging isang batang, mahusay na arkitekto sa Cebu, sinundan ko siya sa Manila, tinalikuran ang aking karera para maging may bahay. Sinuportahan siya ng buong puso upang umakyat siya sa posisyon ng komersyal na direktor sa isang malaking kumpanya ng teknolohiya. Naging matagumpay siya at siya ay nagbago. Ang tuyong tunog ng electronic lock ay umalinggaw-nggaw. Pumasok si Miguel, mukhang pagod, ngunit may bahagyang iritasyon na halos hindi maitago. Isang amoy ng alak at ang bango ng isang kakaibang pabango, matamis na nakakasuya, ang direktang sumalubong sa ilong ko. Hindi iyon ang pabango ko. Nakarating ka na, sabi ko ng mahinahon, kinuha ang kanyang briefcase mula sa kamay niya. Inihanda ko ang paborito mong ulam. Marahas na inalis ni Miguel ang kamay ko, ibinagsak ang kanyang mamahaling jacket sa sofa. Ang boses niya ay paos. Isabella, isda na naman? Wala ka bang alam lutuin kundi isda? Makita ko pa lang nawawalan na ako ng ganang kumain. Buong araw akong nagtatrabaho, pagod na pagod pag-uwi, tapos ito ang bubungad sa akin. Ang ngiti ko ay tila nagyelo. Hindi pa nga niya tiningnan ang mesa. Ngunit ito ang ulam na sinabi mong paborito mo noon. Nagsimula akong magsalita, ngunit pinutol niya ako. Tinanggal niya ang kanyang kurbata at ibinato ito ng malakas sa sahig. Maliligo ako. Huwag mo akong istorbohin. Dumiretso siya sa hagdanan, iniiwan akong mag-isa kasama ang hapunan na lumalamig. Yumuko ako upang pulutin ang kurbata. Sanay na ako, sanay sa kanyang pagiging iritable ng walang dahilan. Sa mga gabing umuuwi siya ng huli, sa kakaibang amoy sa kanyang damit. Kinuha ko ang jacket upang isabit at bigla akong natigilan. Sa balikat ng navy blue na jacket, isang bakas ng pulang lipstick, hindi masyadong halata, ngunit sapat na para sunugin ang aking mga mata. Bago pa lang iyon. Nanginginig ang mga kamay ko. Nanatili akong walang galaw ng ilang segundo, pakiramdam ko ay may bumibigkis sa aking lalamunan. Sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong kumalma, na marahil ay aksidente lang itong nadikit sa isang social gathering, ngunit alam ng puso ko na hindi ito ang unang pagkakataon. Isang gawin na nakuha ko pa noong kami ay mahirap pa. Palagi kong kinakapapan ang kanyang mga bulsa, bago ko labhan ang kanyang damit, baka sakaling makalimutan niya ang pera.
Ang gawin na iyon ngayon ay naging isang kutsilyo na itinusok sa aking puso. Inilagay ko ang aking kamay sa panloob na bulsa. Hindi pera, kundi isang resibo na 4 na beses na nakatupi mula sa Rostans Makati Avenue, ang pinakamagarang lugar sa Manila. Ang item, isang Louis na bag na limitado ang edisyon. Ang presyo, isang malaking halaga, 600,000 piso. Naramdaman ko ang kawalan sa aking dibdib. Nakaraang buwan pa ang aking kaarawan. Nagbiyahe siya para sa negosyo at tinawagan lang ako ng 30 segundo para batiin. Walang regalo, walang bulaklak. Malinaw na ang bag na iyon ay hindi para sa akin. Pinihit ko ng mahigpit ang resibo. Ang kulubot na papel ay masakit sa aking palad. Narinig ko ang tunog ng tubig na umaagos sa itaas. Para itong tubig na bumubuhos ng direkta sa aking kaluluwa. Nang bumaba si Miguel, nakasuot na siya ng sutlang pajama. Tiningnan niya ang mesa na nanatiling buo at kinunot ang noo. Ano ginagawa mo dyan? Hindi mo ba aayusin ang mesa? Inangat ko ang aking ulo, itinago ang resibo sa likod ko. Sinubukan kong panatilihing kalmado ang aking boses hanggat maaari, kahit tuyo ang aking lalamunan. Miguel, pwede ba tayong umuwi sa Cebu ngayong weekend para bisitahin ang mga magulang ko? Mahigit 1 taon na tayong hindi nakakapunta. Miss na raw ako ni Mama. Iyon ang huli kong pagtatangka. Umaasa na ang pamilya ay maaaring muling magpasigla ng kaunting pagmamahal na nananatili. Miguel ay humalakhak, isang mapanukso at malamig na tawa. Lumapit siya, tiningnan ako mula sa itaas na may paghamak. Cebu na naman? Cebu na naman? Ano bang interesante sa probinsyang pamilya mo? Ano pa bang alam gawin ng mga magulang mo kundi tanungin kung magkano ang kinikita natin o kung na-promote na ako? Mga magulang ko sila. Nag-aalala sila sa atin, mahina kong tugon. Nag-aalala? O nag-aalala sa pera ko, Isabella? Huwag mo akong pag-aksayahan ng oras. Sabihin mo sa kanila, huwag silang umasa. Hindi para sa grupo ng mga probinsyano ang pera ni Miguel Santos. Nakuha mo. Ang 2 salita, grupo ng mga probinsyano, ay parang 2 sampal. Ako ay ipinanganak at lumaki sa Cebu, sa isang pamilya na ang tunay na pagkakakilanlan ay hindi ko kailanman naglakas loob na sabihin sa kanya. Dahil sa pagmamahal sa kanya, tinanggap kong itago ang lahat. Tinanggap kong maging isang ordinaryong babae na walang pinagmulan upang hindi siya makaramdam ng presyon. At ngayon, ginagamit niya ang pagiging normal na iyon upang insultuhin ako at ang aking pamilya. Nagsimulang lumabas ang mga luha, ngunit nilunok ko ang mga ito, mapait at maalat, hindi na ako nagsalita pa. Tiningnan ko siya na may malalim na kawalan. Ang lubid na nanatiling mahigpit sa loob ng 3 taon na nagtitiis ng di mabilang na kahihiyan ay sa wakas na putol. Tumalikod ako at nagsimulang magligpit ng mesa ng tahimik. Si Miguel, nang makita akong tahimik, ay huminga ng may kasiyahan, nasiyahan dahil itinurok niya sa kanyang mayabang na asawa ang kanyang lugar. Hindi niya alam na ang katahimikan na iyon ay ang prelude sa bagyo na malapit nang dumating. Humikab si Miguel, pakiramdam ang alak at pagod mula sa kasiyahan ay bumabalot sa kanya. Maliligo ako ulit. Pagkatapos mong maglinis, matulog ka na. Huwag mo akong istorbohin. Naiinis siya na ang amoy ng isda ay nananatili pa rin sa hangin. Sa tingin niya ay mura iyon, tulad ng kanyang asawa. Dumiretso siya sa pangunahing banyo. Sumara ang pinto ng malakas at ang tunog ng umaagos na tubig ay mabilis na pumuno sa katahimikan ng villa. Nakatayo ako sa gitna ng dining room, hawak ang kulubot na resibo. Hindi ko iniligpit ang mesa. Lumapit ako sa sofa kung saan nakakalat pa rin ang jacket niya. Umupo ako, pakiramdam ko ay dinadala ako pababa ng pagod na naipon sa loob ng maraming taon. Ano ang gagawin ko? Diborsyo. 3 taon ng aking kabataan, ang aking sakripisyo kapalit ng salitang
probinsyano at isang resibo ng bag para sa ibang babae. Sa sandaling iyon, sa itim na salamin na center table, ang telepono ni Miguel, ang pinakabagong iPhone na ibinili niya sa sarili, ay matinding umugong. Umilaw ang screen. Isang mensahe sa WhatsApp. Wala akong balak tumingin, ngunit ang pangalang lumabas ay bumihag sa akin, Alexa. Ang preview ng mensahe ay nakikita sa ibaba, nakarating ka na, mahal. Naalala mo ba ang plano mo para turuan ng leksyon ang asawa mo? Nagawa mo na ba? Isang nakakatawang emoji na kumindat. Naramdaman kong kumalma ang dugo sa aking mga ugat. Isang ginaw ang lumaganap sa aking likod at kumalat sa aking mga braso at binti. Turuan ng leksyon. Si Miguel, ang lalaking kasama ko sa kama at sa buhay, ay nangako sa kanyang kabit na sasaktan ako. Isang alon ng pagduduwal ang bumalot sa akin. Naramdaman ko ang pagkasuklam sa kanya at sa aking sarili dahil sa bulag na pagmamahal sa isang nilalang na tulad niya. Halos hindi pa ako nakapag-react nang muling umugong ang telepono. Sa pagkakataong ito, hindi mensahe, kundi isang video call. Si Alexa ang tumatawag. Ang mukha ng babaeng iyon. Nakita ko na si Alexa de la Cruz dati. Isang pangalawang rate na modelo na madalas lumalabas sa mga pabalat ng showbiz magazine. Nagkataon, siya rin ang nag-post ng larawan ilang araw na ang nakakaraan na maihawak na limited edition na bag na kakahanap ko lang ng resibo. Biglang tumigil ang tunog ng tubig sa banyo. Isabela, sigaw ni Miguel mula sa loob na may inis na tono. Sino ang tumatawag? Dalhin mo sa akin ang telepono. Nagsasabon siya ng buhok at puno ng bula ang kanyang mga mata. Nanginginig ako, nakatitig sa kumikislap na screen ng telepono. Hindi ako gumalaw. Bingi ka ba? Dalhin mo, sigaw ni Miguel, nagsisimula ng maramdaman na may hindi tama. Nagmamadali siyang nagbalot ng tuwalya sa kanyang baywang at tumakbo palabas ng banyo, nakayapak at basang-basa. Tumutulo ang kanyang buhok at dumudulas ang bula ng shampoo sa kanyang dibdib. Ang una niyang nakita ay ako na nakaupo sa sofa at ang kanyang telepono na nagriring ng malakas sa mesa. Nagpanik siya. Alam niya kung sino ang maaaring tumawag sa oras na iyon. Ano ang ginagawa mo? Sumugod siya para sa telepono, ngunit dahil sa kanyang basang paa at madulas na sahig, siya ay nadulas. Ang kanyang kamay ay malakas na tumama sa screen. Isang nakamamatay na katahimikan. Hindi niya sinasadyang napindot ang accept button. Kumonekta ang video call. Sa screen, lumabas ang mukha ni Alexa ng malinaw. Nakasuot siya ng itim na facial mask at isang pulang sutlang nightgown na may dalawang strap. Ang background. Agad kong nakilala. Ito ay ang penthouse sa sentro ng Manila. Ang apartment na sinabi ni Miguel na inupahan ng kumpanya para sa kanya kapag kailangan niyang magtrabaho ng huli. Isang beses lang ako doon para maglinis at agad kong nakilala ang mga kakaibang kulay anthracite na bedsheet. Bakit ang tagal mo, mahal? Naghihintay na ako, nagsimula si Alexa sa malambing na boses, ngunit bigla siyang tumigil nang makita niya na hindi si Miguel ang maihawak ng telepono. Ang kamera ay nakatutok sa akin na nakaupo sa harap na may maputlang mukha. Nagulat si Alexa ng isang segundo at pagkatapos ay isang mapanukso at nakakapukaw ng ngiti ang lumabas sa likod ng maskara. Ay, ang misis pala. Hindi ka pa rin umalis? Akala ko ay tinuruan ka na ni Miguel ng leksyon. Ang kanyang tono ay naging mapanghamak. Miguel ay puting-puti. Nanginginig, sinusubukang agawin ang telepono. Sa wakas ako ay nagsalita. Ang boses ko ay nanginginig ng hindi makontrol. Kayo dalawa. Tumawa ng malakas si Alexa. Sabi ni Miguel na matanda ka na at boring, na ang pakikisama sa iyo ay hindi nagbibigay sa kanya ng anumang emosyon, na magaspang ang iyong balat, na nandidiri siya sa paghawak sa iyo. Ang pakikisama sa akin ay tunay na pag-ibig. Dapat umalis ka na sa iyong sarili at huwag nang maging istorbo.
Tumahimik ka, sigaw ni Miguel na parang nasugatan na hayop. Inagaw niya ang telepono mula sa akin at sa nanginginig na mga daliri ay pinutol ang tawag. Sinigawan niya si Alexa, ngunit hindi dahil sa ininsulto niya ang kanyang asawa, kundi dahil sa tumawag siya sa pinakamaling oras na sinisira ang kanyang mga plano. Ang katahimikan ay bumalot sa silid. Tanging ang humihingal na paghinga ni Miguel at ang tunog ng basag kong puso ang naririnig. Hindi siya naglakas loob na tumingin sa aking mga mata. Tumalikod siya at paos na inayos ang tuwalya. Ano lang siya, isang business partner. Lasing siya. Huwag mong pansinin ang pinagsasabi niya. Wala akong anumang relasyon sa kanya. Nagsimula si Miguel sa parehong litani ng mga kasinungalingan. Nagtawa ako, isang tuyo at walang pag-asang tawa. Isang partner, bulong ko. Anong klaseng partner ang nakikipagkita sa kwarto? Anong partner ang humihingi na turuan mo ang asawa mo ng leksyon? Anong partner ang binibilhan ng six-figure na bag? Si Miguel ay nawala ng salita. Alam niya na nakita ko ang resibo. Ang kanyang pagkalito ay mabilis na naging galit upang itago ang kanyang kasalanan. Tinuro niya ako ng daliri. Pinagbabawalan kitang mag-isip ng kung ano-ano, Isabela. Huwag kang gagawa ng eskandalo. Ang kumpanya ay nasa kritikal na yugto. Kung makakaapekto ka sa aking karera, alam mo kung ano ang mga kahihinatnan. Hindi siya nagbigay paliwanag. Hindi siya humingi ng tawad. Tinakot niya ako. Tumakbo si Miguel paakyat sa hagdan para magbihis. Ilang minuto pagkatapos ay bumaba siya, dala ang mga susi ng kotse at dumiretso sa pinto. May kailangan akong ayusin na trabaho. Manatili ka sa bahay at pag-isipan ang pag-ugali mo. Huwag kang masyadong mapaghinala. Sumara ang pinto ng malakas. Umalis siya. Tumakbo siya sa kanyang kabit. Iniwan ang kanyang asawa sa malamig na villa na may mensahe tungkol sa isang pambubugbog at isang baha ng walang hiya na mga insulto. Nanatili akong walang galaw sa sofa. Hindi ako umiyak. Sa sandaling iyon, ang luha ay ang pinakawalang silbi. Nang gabing iyon, alam ko na ang lahat ay tapos na. Totoo, talagang tapos na, hindi umuwi si Miguel ng gabing iyon. Nanatili akong nakaupo sa sofa ng malamig na sala hanggang sa ang unang liwanag ng Manila ay sumilip sa makapal na kortina. Hindi ako natulog ni isang segundo. Ang kulubot na resibo ay nakakalat sa mesa. Ang video call ng nakaraang gabi ay paulit-ulit sa aking isipan na parang isang hatol ng kamatayan. Naisip ko na kung ako ay sapat na matyaga, sapat na mapagmahal, siya ay babalik. Naisip ko ang anak na minsan naming pinlanong magkaroon. Naisip ko ang pangako na magkasama tayong lalaban noong siya ay isang ordinaryong inhinyero lamang sa Cebu, na hawak ang aking kamay sa aming kinaupahang apartment na may 15 metro kwadrado. Ang lahat ay isang panloloko, umaga na. Naisip ko ang mga araw na una naming nagkakilala ni Miguel sa Cebu. Ako ay isang mahusay na estudyante ng arkitektura mula sa University of the Philippines, Diliman, at siya naman ay isang batang inhinyero na puno ng sigla. Naaalala ko kung gaano ako ka-in love, kung paano ako naniwala sa bawat pangarap na binuo namin. Noong una, hindi ko sinabi sa kanya ang totoong pagkakakilanlan ko, na ako si Isabela Reyes, apo ni Don Rafael Reyes, isang bantog na general. Gusto kong mahalin niya ako dahil sa aking pagkatao, hindi dahil sa aking pamilya. Ang aming pag-ibig ay parang isang nagliliyab na apoy, na puno ng mga pangako na tayo hanggang sa dulo. Naaalala ko pa, minsan ay tinulungan niya ako nang ako ay maaksidente, isang maliit na bagay lang, ngunit noon ay naramdaman ko ang malalim na utang na loob. Ang pagtulong niya ay parang malaking bagay na nagbigay liwanag sa akin. Dahil doon, mas lalo kong minahal at pinaniwalaan ang aming pag-ibig. Nagpasya akong sumama kay Miguel sa Manila, iniwan ang aking pinapangarap na karera sa arkitektura upang maging isang may bahay. Buong puso kong sinuportahan siya sa kanyang trabaho sa TechSpark Innovations.
Naaalala ko pa kung paano ko siya tinulungan ng hindi niya alam. Kapag nahaharap siya sa isang mahirap na proyekto, minsang sinabi ko ng parang nagbibiro, narinig ko, ang kumpanyang iyon ay kinukulang sa liquidity. Bakit hindi mo sila alukin na magbayad gamit ang shares sa halip na pera? Sinunod niya ako at nagtagumpay siya. Sa isa pang pagkakataon, nahirapan siyang makipag-ugnayan sa isang mahalagang kliyente. Habang inaayos ko ang mga bulaklak, sinabi ko, narinig ko, gustong-gusto ng asawa ng ginoong iyon ang mga kamelya, lalo na ang mga lumang puting kamelya. Nagdala siya ng kamelya at napirmahan niya ang kontrata. Palagi itong itinuturing ni Miguel na swerte o galing niya. Ipinagmamalaki niya sa mga kaibigan at kasamahan na siya ay isang self-made man. Tahimik akong nasa likod niya, nakikita kung paano siya nagbabago araw-araw. Nagiging abala siya, nagiging malamig. Ang mga lutuin ko ay hindi na masarap sa kanya. Ang pag-aalala ko ay naging abala na lang sa kanyang paningin. Nagsimula siyang gumamit ng mga salitang tulad ng "ki probinsyana" o "walang pinag-aralan" upang hamakin ang aking pamilya. Napakasakit. Unti-unti kong naramdaman na nawawalan na ako ng sarili ko. Ang aming relasyon ay parang humahabol sa isang bagay na walang laman, isang ilusyon ng kaligayahan. Ngunit nanatili akong kapituko, dahil sa utang na loob, dahil sa pag-ibig, at dahil sa pangako noon. Naisip ko na ang lahat ay magiging maayos, na ang pagmamahal ay sapat. Ngunit ang gabi na iyon, ang 3 sampal, at ang mga salita ni Miguel. Nagising ako sa isang bangungot. Nang gabing iyon, hindi umuwi si Miguel. Umupo ako doon, sa malamig na sala, kasama ang kulubot na resibo sa mesa. Ang video call kahapon ay paulit-ulit na tumutunog sa aking isipan, parang isang hatol ng kamatayan. Naisip ko, noon, na kung magiging sapat lang ang aking pasensya, kung magiging sapat lang ang aking pagmamahal, babalik siya. Naisip ko ang anak na minsan naming pinlanong magkaroon, ang mga pangarap na binuo namin. Naalala ko ang pangako naming magkasamang lalaban, noon pa mang inhinyero pa lang siya sa Cebu, habang hawak ang aking kamay sa aming apartment na kinaupahan na may 15 metro kwadrado. Ngunit ngayon, lahat ng iyon ay tila isang malaking kasinungalingan lamang. Kinabukasan ng umaga, naligo ako. Pinili ko ang isang puting damit at naglagay ng kaunting kolorete. Sinubukan kong itago ang mga maitim na bilog sa ilalim ng aking mga mata, ang pagod na pumupuno sa akin. Hindi ako dapat maging isang kaawa-awang talunan, kahit na ang puso ko ay patay na. Mga bandang 10:00 ng umaga, bumukas ang pinto. Pumasok si Miguel, suot pa rin ang gusot na damit mula sa nakaraang araw. Mukha siyang pagod at medyo naguguluhan nang makita akong tahimik na nakaupo sa sala, umiinom ng tsaa, parang naghihintay sa kanya. Hindi ka ba natulog? Tanong niya kaagad, sinusubukan akong basahin. Inilapag ko ang aking tasa ng tsaa sa mesa. Ang tunog ng porselana na tumama sa salamin ay tuyo at matalim. Miguel, mag-usap tayo ng malinaw. Ang boses ko ay kalmado, walang anumang bahid ng emosyon. Walang sigaw o paninisi tulad ng inaasahan niya. Ang aking katahimikan ay tila nakakabahala kay Miguel. Mas gugustuhin niya sigurong makita akong umiiyak at nagmamakaawa, nang sa ganoon ay mas mataas ang tingin niya sa sarili. Mag-usap tungkol saan? Sinabi ko na sa iyo kagabi. Isa lang siyang partner. Huwag kang, Alexa, pinutol ko siya. Sinabi niya na nangako ka na turuan mo ako ng leksyon. Paano? Sa pamamagitan ng sampal. Si Miguel ay natigilan. Hindi niya inakala na ganoon kalakas ang loob ni Alexa na magmensahe ng ganoon at nabasa ko pa. Nang tuluyang malantad ang kasinungalingan, nagpasya si Miguel na huwag nang itago pa. Ang pagod at kayabangan na naipon ay sumabog. Humalakhak siya, isang mapanukso at malamig na tawa. Umupo siya sa sofa sa harap ko at nagkrusa ng binti. So ano? May iba ako. Sa wakas ay inamin niya.
Tiningnan niya ako na parang sinusuri ang isang produkto na tapos na ang bisa. Ang pagtitiis ko sa iyo sa loob ng 3 taon ay sapat na. Hindi ka ba napapagod, Isabella? Dahil ako, pagod na pagod na. Pagtitiis ko sa iyo. Ang dibdib ko ay sumakit. At ano pa? Tumayo siya at nagsimulang maglakad sa paligid ko. Tingnan mo ang sarili mo. Bukod sa isang magandang mukha na mayroon ka, wala kang trabaho, wala kang karera. Sa tingin mo ba madali ang umabot sa pagiging direktor? Saan ka ba nakatulong sa akin? Sa mga business dinner? Ano pa bang alam mong gawin bukod sa ngumiti at tumango? Ang mga asawa ng mga business partner ko ay mga importanteng babae, mga presidente ng korporasyon, mga anak ng mga magnate. At ikaw, kapag tinanong tungkol sa pamilya mo, sinasabi mo lang na nasa Cebu ang mga magulang mo. At ano naman ang meron sa Cebu? Mga matataas na opisyal ba sila o mga probinsyano lang sa labas? Muling ginamit niya ang 2 salita mula sa nakaraang gabi. Isabella, pasanin ka sa akin. Hindi tulad mo si Alexa. Bata siya, maganda, may koneksyon, nakakakuha siya ng kontrata para sa akin. At ikaw, marunong ka lang magluto. Sa tingin mo ba kailangan ko ng katulong? Ang bawat salita ay parang asido na ibinuhos sa aking mukha. Nang makita niya akong tahimik, inakala niyang nasakop na niya ako. Bumuntong hininga siya, gamit ang isang mapangmataas na tono. Sige, sige na. Dahil sa 3 taon na inalagaan mo ako, kung maging maayos ka at umalis ka ng maayos, bibigyan kita ng kabayaran, 25 milyong piso. Sapat na para bumalik ka sa Cebu at mabuhay ng komportable sa buong buhay mo. Inakala niyang ang 25 milyong piso ay isang napakalaking halaga, isang regalo mula sa langit para sa isang babaeng walang halaga tulad ko. Hindi niya alam na ang 25 milyong piso ay hindi sapat upang bilhin ang set ng alahas na nakatago sa aking aparador na hindi niya kailanman napansin. Pinigilan ko ng mahigpit ang aking mga kamao, akmang magsalita. Ding dong! Tumunog ang doorbell. Kinunot ni Miguel ang kanyang noo. Sino iyan sa oras na ito? Naiinis siya dahil sa pagkaantala ng kanyang kigawain inang kawanggawa. Nagulat din ako. Bago pa ako makatayo, binuksan na ni Miguel ang pinto. Sino? Hindi pa niya natapos ang pangungusap. Isang payat na figura ang dumaan sa tabi niya at dumiretso sa loob ng bahay. Si Alexa iyon. Luksang-luksa ang kanyang make-up, suot ang isang hapit na pulang damit at hawak ang limited edition na bag na nakita ko ang resibo. Ang nakakasuya at matamis na amoy ng pabango mula kagabi ay muling pumuno sa hangin. Kumilos si Alexa na parang nasa sarili niyang bahay. Nakita niya ako sa sofa at ngumisi. Hindi man lang ako tiningnan, dumiretso siya kay Miguel at, nagtayo sa kanyang daliri, inayos ang kwelyo ng kanyang shirt. Miguel, mahal, ang bilis mong umalis kagabi, naiwan ko ang diamond earrings ko sa banyo mo. Kukunin ko lang, sinadya niyang sabihin ang i-banyo mo, hindi banyo ng apartment, parang nagdedeklara ng pagmamay-ari. Bumangon ako. Bahay ko ito. Ang ikatlong partido ay walang kahihiyang pumasok sa aking tahanan sa harap ng aking asawa upang ako ay pukawin. Si Miguel ay medyo hindi komportable, ngunit hindi niya tinulak si Alexa. Nasisiyahan siya sa palabas ng 2 babae na naglalaban para sa kanya. Gusto niyang gamitin si Alexa upang pilitin akong tanggapin ang 25 milyong pisong kasunduan at umalis. Nanginginig ako. Ang kahihiyan na ito ay mas malala pa kaysa sa 1,000 insulto. Ang hangin sa sala ay naging makapal. Si Alexa ay lubos na sumandal kay Miguel, nakakapukaw na tiningnan ang nagulat na ako. Sadyang hinawakan niya ang dibdib ni Miguel at nanukso, ay ang misis, nandito pa rin. Akala ko, nag-iimpak ka na. Si Miguel ay nanatiling tahimik. Ang kanyang katahimikan ay pagsang-ayon. Huminga ako ng malalim, sinusubukan kong pigilin ang panginginig ng aking katawan. Tiningnan ko ng direkta si Alexa,
ang boses ko ay malamig na parang yelo. Lumabas ka sa bahay ko. Nag-react si Alexa na parang nakarinig siya ng isang biro. Bahay mo. Nasisiraan ka na ba, Mrs.? Bahay ito ni Miguel at si Miguel, akin siya. Ikaw ang dapat umalis. Pagkatapos sabihin iyon, dumaan siya sa akin, sadyang sinagi ang aking balikat. Walang silbi, walang kwenta, hindi mo man lang mabigyan ng anak o mahawakan ang asawa mo. Ako ay natinag. Ang insultong hindi ka makapagbigay ng anak ay tumama sa aking pinakamalalim na sugat. Sa loob ng 3 taon, hindi sa hindi ko kaya, kundi sinabi ni Miguel na umaangat ang kanyang karera at hindi niya gusto ang pasanin ng isang anak. Ang aking pasensya ay naubos na. Nang dumaan si Alexa sa tabi ko, mahigpit kong hinawakan ang kanyang pulso. Ulitin ko sa huling pagkakataon. Lumabas ka dito. Si Alexa, na pinigilan, ay sumabog sa galit. Hindi niya inakala na ang maamong ako ay lalaban. Naglakas loob kang hawakan ako. Umisi si Alexa. Sino ka ba sa tingin mo para, plak? Isang malinaw at tuyong tunog ang umalingaw-ngaw. Itinaas ni Alexa ang kanyang kamay at sa buong lakas ay sinampal ako. Ako ay natigilan, ang aking pisngi ay nanginginit. Hindi ako makapaniwala na ako ay sinampal sa sarili kong bahay sa harap ng aking asawa. Nakatayo lang si Miguel, nakakrus ang mga braso. Kinunot niya ang noo, ngunit walang balak na makialam. Gusto niyang panoorin ang palabas. Si Alexa, nang makita akong hindi gumalaw, ay lalo pang lumakas ang loob. Yan, galit na bulong niya, yan ay para sa paglakas loob mong hawakan ako. Plak! Ang pangalawang sampal ay mas malakas pa. Bumagsak ako sa malamig na marmol na sahig, bahagyang tumama ang aking ulo sa gilid ng mesa. Umuugong ang aking mga tenga. Kinuha ni Alexa ang aking buhok at pinilit akong itaas ang aking mukha. Mumisi siya nang may mali siya. At ito, sabi niya, ito ay dahil hindi ka pa rin umaalis at patuloy na nagiging hadlang sa daan ko. Plak! Ang ikatlong sampal. Sa pagkakataong ito, dumugo ang gilid ng aking labi. 3 mabilis, malupit na sampal. Nakahiga ako sa sahig, nakakalat ang aking mahabang buhok. Hindi ako umiyak. Hindi na tinapunan ni Alejandro ng tingin si Miguel, para bang hangin lamang ito sa kanyang paningin. Agad siyang lumapit sa akin, walang sinabi, basta na lamang inalis ang kanyang unipormeng pangmilitar at maingat na inilagay sa aking balikat, tinatakpan ang aking simpleng puting damit. Dahan-dahan niyang inalis ang isang hibla ng buhok na dumikit sa dugo sa aking labi. Ang boses niya ay naging malalim. Ang lamig at ang tindi ng galit kanina ay nawala, nag-iwan lamang ng walang hanggang sakit. Isabela, pasensya na. Huli ako. Inangat ko ang aking ulo at tiningnan ang aking kapatid. Nang makita ko siya, ang lakas na pilit kong pinanghahawakan ay gumuho. Lumabas ang mga luha. Alejandro. Tinulungan niya akong tumayo. Okay na ang lahat. Bumaling siya sa kanyang aide-de-camp. Tawagin ang military doctor. Pagkatapos ay muli siyang bumaling sa akin. Ang kanyang boses ay hindi pinapayagan ang pagtanggi. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Ang dalawang simpleng salitang iyon ay may bigat na parang 1 tonelada para sa akin noon. Ang aking tahanan dito ay nawasak na. Ang aking tunay na tahanan ay nasa Cebu. 3 taon na akong umalis doon. Ipinulupot ni Alejandro ang isang braso sa aking balikat at inakay ako. Ayaw niyang manatili pa ako sa maruming lugar na iyon kahit 1 segundo. Nang dumaan kami sa tabi ni Miguel, hindi ko man lang siya tiningnan. Ang kawalang pakialam na iyon ay mas nakakatakot pa kaysa sa puot. Nag-react si Miguel sa sandaling iyon nang makita niyang inaakay ako ni Alejandro. Kung aalis ako ngayon, matatapos na ang lahat. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang posisyon, ang kanyang kumpanya, lahat ng mayroon siya.
Napagtanto niya na ang lahat ng iyon ay marahil ay may kaugnayan sa akin. Isabella, huminto ka, sigaw niya sa desperasyon, sumugod upang pigilan ako. Hindi ka pwedeng umalis. Ako ang asawa mo. Ang pinakamalapit na aide de camp ay agad na kumilos. Sa isang simpleng galaw, hinarangan niya ang daan ni Miguel, ang kanyang kamay ay nasa hawakan ng baril sa kanyang balakang. Isang malinaw na babala. Umurong si Miguel ng takot. Tumigil si Alejandro, ngunit hindi lumingon. Bahagya lamang siyang yumuko, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo sa hilagang polo. Miguel Santos, Commercial Director ng TechSpark Innovations. Nagulat si Miguel. Alam niya ang eksaktong posisyon niya. Sa wakas ay lumingon si Alejandro ng buo. Mas mataas siya kay Miguel ng kalahating ulo at ang kanyang military aura ay ganap na bumalot sa direktor na puro salita lamang. Alam mo ba, dahan-dahang tanong ni Alejandro. Ang villa na kinalalagyan mo, ang sports car mo sa garahe, at maging ang 30% na indirect shares na pag-aari mo sa kumpanya mo ay lahat nakapangalan kay Isabella. Ito ang dote na ibinigay ng pamilya Reyes sa kapatid ko. Isang pangungusap na parang kidlat ang tumama sa ulo ni Miguel. Siya ay natinag. Hindi maaari. Ang pera na iyon, ang shares na iyon. Dahil iyan sa pagod ko. Ang iyong pagod. Mumisi si Alejandro, isang ngiti na walang bakas ng kagalakan. Ang unang malaking kontrata na nagpasikat sa iyo bilang head ng departamento ay dahil sa pamilya Reyes na nag-impluwensya sa partner. Ang posisyon mo bilang direktor ay dahil ginamit ng pamilya Reyes ang kanilang koneksyon para bilhin ang shares mula sa isang major shareholder at bumoto para sa iyo. Sa tingin mo ba, ang isang taong may simpleng pinanggalingan na tulad mo ay makakaakyat sa posisyong iyon sa Manila sa loob lamang ng 3 taon? Si Miguel ay napaawang ang bibig. Hindi niya kailanman alam ang tungkol dito. Hindi ko kailanman sinabi sa kanya. Palagi niyang inakala na ito ay sarili niyang talento. Isabella, ikaw, bumaling siya sa akin na may tingin na puno ng pag-aalinlangan. Anong pamilya, Reyes? Nanginginig na tanong ni Alexa mula sa isang sulok. Nanginginig din si Miguel. Anong pamilya, Reyes? Isabella, ang pamilya mo sa Cebu ay. Ang pamilya Reyes, galit na bulong ni Alejandro. Bawat pantig. Ang lolo ko ay si General Don Rafael Reyes. Sa tingin mo ba, ilang tao sa Cebu ang naglakas loob na gamitin ang apelyidong Reyes ng basta-basta? Bumagsak si Miguel sa sahig. Si General Don Rafael Reyes, ang retiradong general, ang pinakamarangal na angkan ng militar sa Pilipinas. At siya ay kakasabi lang sa kanyang kabit na sampalin ang paboritong apo ni General Don Rafael Reyes ng 3 beses. Kakasigaw lang niya. Sampalin mo pa. Tapos na siya, ganap na tapos na. Ayaw nang magsayang ng oras ni Alejandro. Inihagis niya ang isang maliit na bagay na metal sa paanan ni Miguel. Ito ay isang maliit na insignia na nakaukit ang salitang Reyes sa lumang kaligrapiya, ang sagisag ng pamilya. Gamit ang pera ng dote ng kapatid ko, binili mo ang sarili mo ng karera para suportahan ang ibang babae. Tapos na ang kasal ninyo, sabi ni Alejandro na parang naghukom. Makikipag-ugnayan sa iyo ang mga abogado ng pamilya. Mula ngayon, maghanda ka sa pagtanggap ng subpoena mula sa korte. Hindi niya man lang tiningnan si Alexa. Para kay Alejandro, ang ganoong klaseng babae ay hindi man lang karapat-dapat tingnan. Tinulungan niya akong lumabas. Humakbang ako papunta sa military command vehicle na kulay olive green. Sumara ang pinto, inihihiwalay ako mula sa 3 taong bangungot. Ang convoy ng 10 sasakyan ay mabilis na umalis, ang mga sirena ay umalinggaw at nawala ng kasing ayos ng kanilang pagdating. Iniiwan ang isang nawasak na kalsada at ang sirang pintuan ng villa. Ang military armored vehicle ay lumayo mula sa Forbes Park, iniiwan ang kaguluhan at isang taong patay na sa lipunan.
Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay nakakabingi. Nakaupo si Alejandro sa tabi ko, ang kanyang mukha ay tensyonado pa rin sa pinigilang galit. Ang malawak na military jacket ay bumabalot sa aking maliit na katawan. Ang init at bahagyang amoy ng pulbura mula sa jacket ay nagbigay sa akin ng marupok na pakiramdam ng seguridad. Hindi na ako umiyak. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang Manila sa gabi ay patuloy na nagniningning, buhay at abala. 3 taon na ang nakakaraan, tinalikuran ko ang aking posisyon bilang isang dalaga mula sa alta sosyedad sa Cebu. Masigasig na sinundan si Miguel sa lungsod na ito, sa paniniwalang ito ang simula ng pag-ibig at kaligayahan. Ngayon, ang parehong lungsod na ito ang saksi kung paano ako umalis na walang dala-dala ang 3 nakakahiyang sampal at isang puso na naging abo. Ang convoy ay hindi dumiretso sa sentro, ngunit kumuha ng isang pribadong daan patungo sa Veterans Memorial Medical Center, isang mahigpit na binabantayang lugar na nakareserba para sa matataas na ranggo ng militar at kanilang mga pamilya. Sinamahan ako ni Alejandro sa isang emergency room, nilalaktawan ang lahat ng mga pamamaraan. Isang medikal na opisyal ng militar na nasa katanghaliang edad, na may ranggo na tinyente koronel, ang naghihintay na sa amin. Nang dahan-dahang alisin ng doktora ang aking buhok at makita ang pamamaga at pula na may 5 daliri na marka at ang sugat na dumudugo sa gilid ng aking labi, hindi niya maiwasang pigilin ang kanyang hininga. Tiningnan niya si Alejandro na nakatayo na parang estatwa ng bato. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit na namuti ang kanyang mga buko. Colonel Reyes, pakiusap, kumalma kayo, mahinang sabi ng doktora. Malala ang panlabas na sugat, pero kailangan kong gumawa ng mas maraming pagsusuri. Nananatili akong tahimik habang nililinis ng doktora ang aking sugat. Ang alkohol ay mahapdi, ngunit hindi ako kumunot ang noo. Paano maihahambing ang sakit na iyon sa isampalin mo pa ni Miguel? Trauma dahil sa blunt object, pagtatapos ng doktora matapos ang pagsusuri. Contusion sa soft tissues, ruptured capillaries. Laceration sa gilid ng labi. Ang pagkahulog ay maaaring nadulot ng mild concussion. Kailangan ng observation. Pero ang pinakamahalaga, sa tingin ko kailangan ng pahinga ni Binibining Reyes. Ang psychological trauma ay malamang mas malala. Tumango si Alejandro. Salamat, doktora. Matapos akong bendahehan, dinala ako ni Alejandro sa isang pribadong silid pahingahan. Naghain siya sa akin ng isang basong maligamgam na tubig. Umupo ako sa tabi niya. Ang kanyang boses ay mas malambot, ngunit malalim pa rin. Ano ang gusto mong gawin ko sa kanya? Sabihin mo lang at sisiguraduhin kong hindi na niya makikita ang sikat ng araw bukas. Umiling ako, tinitingnan ang baso sa aking mga kamay. Alejandro, kung saktan mo siya o ipapatay, natatakot akong madumihan ang iyong mga kamay. Inangat ko ang aking ulo, ang aking mga mata ay malinaw ngunit malamig. Hindi ko gusto na mamatay siya ng ganoon kadali. Gusto kong mabuhay siya. Mabuhay para makita kung paano babagsak ang lahat ng pinagmamalaki niya. Gusto kong wala siyang matira, mas wasak pa kaysa noong dumating siya sa akin. Gusto kong magbayad siya sa batas. Gusto kong pagsisihan niya ang kanyang pag-iral. Tiningnan ako ni Alejandro ng malalim sa aking mga mata. Ang inosenteng batang babae. Si Isabella, na nabuhay para sa pag-ibig, ay patay na. Ang nasa harap niya ay ang tagapagmana ng pamilya Reyes. Nakuha ko. Tumango siya. Iginagalang ko ang iyong desisyon. Ang mga abogado ng pamilya ang bahala. Hindi, sabi ko. Gusto kong ako mismo ang tatawag. Ikinawit ko ang aking kamay. Pahiram ng telepono mo. Ibinigay sa akin ni Alejandro ang kanyang telepono. Nag-dial ako ng isang numero sa Cebu, isang numero na kabisado ko, ngunit 3 taon na akong hindi tumatawag. Sa kabilang dulo, halos agad silang sumagot. Colonel Reyes, ano ang iyong instruksyon? Attorney Serrano, sabi ko.
Ako ito, Isabella Reyes. Nagulat ang lalaki sa kabilang dulo ng ilang segundo. Siya ang pangunahing abogado ng pamilya Reyes, dalubhasa sa pinakakomplikadong legal na usapin. Binibini kayo, Attorney Serrano, wala akong gaanong oras. Kailangan mong lumipad sa Manila ngayong gabi. Nasa Manila kayo? Anong nangyari? Gusto ko ng diborsyo, malinaw kong sinabi. Ang asawa ko, si Miguel Santos, ay naging taksil sa akin, naging marahas, at nakipagsabwatan sa kanyang kabit para saktan ako sa sarili kong bahay. Kailangan mong ihanda ang mga dokumento ng pinakamabilis. Ang aking mga kahilingan. Una, ang diborsyo. Pangalawa, kunin ang lahat ng ari-arian na nakapangalan sa akin, kasama ang Forbes Park Villa, ang mga sasakyan, at ang 30% ng indirect shares na mayroon ako sa kanyang kumpanya. Wala siyang makukuha ni isang sentimo. Huminto ako at huminga ng malalim. Pangatlo, gusto kong maghain ng kaso. Isang kaso laban kay Miguel Santos para sa complicity at laban sa kanyang kabit na si Alexa de la Cruz para sa intentional physical injuries. Ang ebidensya mula sa mga kamera ng bahay at ang medical report mula sa military hospital ay ibibigay ng kapatid ko. Hindi na nagtanong pa si Attorney Serrano. Nakuha ko, binibini. Kukuha ako ng unang flight. Ibinaba niya ang telepono. Ibinigay ko ang telepono sa aking kapatid. Gusto kong bumalik sa Cebu ngayon. CJ. Tumayo si Alejandro. Inihanda ko na. Hindi tayo dadaan sa Ninoy Aquino International Airport. May military plane na naghihintay sa atin. Uwi na tayo. Tumayo ako at sumunod sa kanya. Hindi ako lumingon. Hindi ako nagdala ng anuman mula sa villa na iyon, kahit isang piraso ng damit, kahit isang litrato. Nagdala lang ako ng military jacket ng aking kapatid, 3 nagbabagang sampal, at isang puso na ganap na patay para sa Manila. Kinabukasan ng umaga, nagising si Miguel sa malamig na sahig. Si Alexa ay nagtatakbo sa gabi, puno ng takot at pagkabahala. Ang sirang gate ay paalala ng bangungot ng nakaraang gabi. Ang pamilya Reyes, si General Don Rafael Reyes, hindi siya makapaniwala. Siguro, naisip niya, isang simpleng koronel lang si Alejandro na nang-intimidate sa kanya. Paano magiging tagapagmana ng mga Reyes si Isabella? Kung ganoon, bakit niya ako pinagtiisan sa loob ng 3 taon? Kumapit siya sa ideyang iyon, sinubukan niyang tawagan ako, ngunit hindi ako makontak. Tinawagan niya ang kanyang mga kakilala sa lipunan, ang mga itinuturing niyang kaibigan, ngunit walang sumasagot. Takot siya, ngunit kailangan niyang manatiling kalmado. Siya pa rin ang Direktor Santos. Kailangan niyang pumunta sa kumpanya. Ang kumpanya ay sa kanya, ang kanyang karera ay sa kanya, walang makakaagaw nito. Naligo si Miguel nang nagmamadali, isinuot ang kanyang pinakamahal na Armani suit, at sinubukan niyang ayusin ang kanyang buhok upang maibalik ang kanyang hitsura ng tagumpay. Kailangan niyang pumunta sa kumpanya upang ipakita na normal pa rin ang lahat. Minaneho niya ang kanyang sports car palabas ng villa sa isang pangalawang labasan. Nang makarating siya sa marangyang gusali ng opisina kung saan nakabase ang kanyang kumpanya, naramdaman niyang may mali. Kakaiba ang tingin ng security guard. Ang receptionist sa lobby, na palaging humingiti sa kanya, ay yumuko ngayon, iniiwasan ang kanyang tingin. Malakas ang tibok ng puso niya. Nang bumukas ang mga pinto ng elevator sa ika-35 palapag, naghihintay ang kanyang sekretarya, ang kanyang pinakamalapit na katulong, na maputlang maputla ang mukha. Direktor Santos, nanginginig ang boses niya. Ang presidente ay nagpatawag ng agarang emergency meeting. Lahat ng board of directors ay nandoon na. Kinunot ni Miguel ang noo. Isang emergency meeting ng ganito kaaga. Ano ang nangyari? Hindi ko po alam, pero mukhang napakalala po, sabi niya, may pag-aalala. Direktor, hindi po kayo mukhang maayos.
Okay lang ako, itinulak siya ni Miguel at mabilis na naglakad patungo sa conference room. Sinabi niya sa sarili na marahil ay problema lang ito sa isang bagong proyekto. Mahalaga pa rin siya. Tinulak niya ang pinto at pumasok. Malamig ang kapaligiran. Halos 10 tao mula sa board, kasama ang presidente, ay nakaupo na. Lahat ng tingin ay bumaling sa kanya. Pag-uusisa, awa, ngunit higit sa lahat, galit. Ang presidente, isang lalaking mahigit 60 taong gulang na may malawak na koneksyon at palaging palakaibigan, ay namumula ang mukha sa galit. Miguel, bago pa man siya makaupo, ibinagsak ng presidente ang isang folder sa mesa. May mukha ka pa bang pumunta dito? Naramdaman ni Miguel ang kasalanan. Presidente, hindi ko po naiintindihan. Hindi mo naiintindihan, sigaw ng presidente. Tingnan mo ito. Ngayong umaga, alas 7:02 eksakto, ang Synergy Corporation, ang pinakamalaking partner natin, ay nagpadala ng opisyal na notifikasyon. Kinansela nila ang lahat ng kasalukuyang kontrata. Humihingi sila ng bayad pinsala dahil sa paglabag. Pakiramdam ni Miguel ay para siyang tinamaan ng kidlat. Kinansela? Bakit? Napakaganda ng proyektong iyon. Ako mismo, ikaw mismo o ano, putol ng presidente. Ang vice-presidente ng Synergy ay direktang tumawag sa akin. Alam mo ba ang sinabi niya? Sinabi niya na lubos na hindi nasisiyahan ang Synergy sa personal na moral na pag-ugali ni Director Santos. Sinabi niya na anumang kumpanya na patuloy na magpapatrabaho ng mga taong tulad mo, ay ilalagay ng Synergy sa kanilang blacklist. Nagkagulo ang buong conference room. Ang kontrata sa Synergy ay kumakatawan sa 40% ng kita ng kumpanya sa quarter na iyon. Ang pagkawala nito ay magpapalubog sa kumpanya. Umurong si Miguel. Hindi maaari. Dahil lang sa personal kong pag-ugali. Sino bang kaaway ang nilabanan mo? Direktang itinuro siya ng presidente. Wala akong pakialam sa ginawa mo, kung nakipagtalik ka sa asawa ng amo o kung sinaktan mo ang isang tao, ngunit sinira mo ang kumpanyang ito. Tumayo ang presidente. Nagpulong ang board of directors. Bago ka pa dumating, binoto na namin. Miguel Santos, ikaw ay agad na tinatanggal sa trabaho, dahil sa matinding kakulangan sa personal na etika na nagdulot ng hindi na mababawing pagkalugi sa kumpanya. Ano? Tinanggal, sigaw ni Miguel. Wala kayong karapatan. Ako ang may 30% ng shares. Tumawa ng malamig ang presidente. Ang iyong shares? Ang 30% na indirect shares na ang iyong asawa, si Binibining Isabela Reyes, ay ibinigay sa iyo sa ilalim ng isang trust agreement. Tumawag sa akin si Attorney Serrano ng Pamilya Reyes 10 minuto na ang nakakaraan. Ang trust agreement ay binawi. Wala ka nang natitira dito. Ang Pamilya Reyes, si Attorney Serrano. Sumabog ang ulo ni Miguel. Ang nangyari kagabi ay totoo. Lahat ay totoo. Security, sigaw ng presidente. Ilabas siya dito, i-seal ang kanyang computer. Huwag siyang payagang magdala ng anuman mula sa kumpanya, kahit isang piraso ng papel. 2 malaking security guard ang agad na pumasok at hinawakan si Miguel sa kanyang mga braso. Bitawan niyo ako, Presidente. Hindi niyo ito magagawa. Bitawan niyo ako. Kumilos si Miguel ng galit. Dinala siya sa lobby ng opisina sa harap ng daan-daang empleyado. Ang Direktor Santos, na kahapon ay makapangyarihan, ay ngayon ay pinalayas na parang aso. Inihagis siya sa kalye na dala lamang ang kanyang telepono at wallet, ang kanyang mamahaling Armani suite ay gusot na gusot. Nakatayo siya sa gitna ng kalye ng Manila, tulala. Napagtanto niya na nawala ang kanyang trabaho. Nawala ang lahat. Ang unang lindol ay dumating, samantala, ako naman ay nasa Cebu na. Ang aming silver gray na military plane ay lumapag sa isang mahigpit na binabantayang military air base sa labas ng Cebu City, alas 4 ng madaling araw.
Mas mainit ang hangin sa Cebu kaysa sa Manila. Isang itim na Mercedes-Benz na may espesyal na military plate number ang naghihintay sa runway. Binuksan ng isang sundalo ang pinto ng kotse. Sumakay kami ni Alejandro. Dumulas ang kotse sa tahimik na mga kalye ng Cebu sa madaling araw, dumaan sa Plaza España at pumasok sa isang lumang, maringal na kapitbahayan, kung saan bawat pader ay may kasaysayan. Huminto ang kotse sa harap ng isang malaking mansyon. Sa labas, mukha itong luma at maringal, ngunit ang pinto ng mahogany, ang 2 leon na bato, at ang 2 sundalong nagbabantay, nakatayo ng tuwid na parang estatwa, ay nagpapahiwatig na hindi ito isang ordinaryong tirahan. Ito ang tahanan ng pamilya Reyes, ang tirahan ni General Don Rafael Reyes. Sinamahan ako ni Alejandro sa loob. Pagpasok pa lang namin sa pangunahing pinto, nakita ko na sina Papa Emilio at Mama Corazon na naghihintay sa pasyo. Ang aking Mama Corazon, isang ginang na palaging elegante, asawa ng isang mataas na opisyal, nang makita ang sugat sa mukha ng kanyang anak ay agad na lumabas ang luha. Isabella, anak ko. Tumakbo siya upang yakapin ako, nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi naglakas loob na hawakan ang pamamaga. Diyos ko, ang masamang taong iyon, ang hayop na iyon, paano niya nagawa iyon? Ang aking Papa Emilio, nakasalukuyang isang tinyente general, ay may mukha na tila inukit sa bato. Wala siyang sinabi, binigyan lang ako ng matibay na tapik sa balikat, ngunit ang kanyang namumulang mata at nakakuyom na kamao ay nagbunyag ng kanyang galit. Nakarating ka na. Iyon ang mahalaga. Papa, Mama, okay lang po ako. Ang boses ko ay paos. Pasok tayo sa pangunahing sala, sabi ni Papa Emilio. Naghihintay si Lolo. Huminga ako ng malalim. Ang taong pinakakinakatakutan ko at pinakarespeto ko ay ang aking lolo. Pumasok ako sa pangunahing sala. Ang silid ay pinalamutyan ng simple ngunit kahanga-hanga. Ang aking lolo, si General Don Rafael Reyes, ay nakasuot ng puting ehersisyo suit at nagsasanay ng kaligrapiya sa isang lamesa. Halos 80 taong gulang na siya, ang kanyang buhok ay puting-puti, ngunit tuwid ang kanyang likod at mayroong isang kahanga-hangang aura. Nang marinig ang mga yabag, hindi siya lumingon. Ang kanyang malalim at umaalingaw na boses ay umalingaw. Kaya pala nakabalik ka na. Nakabalik na po ako, Lolo. Lumapit ako, huminto ng 3 hakbang mula sa kanya. Dahan-dahang ibinaba ng general ang kanyang brush, lumingon siya ng 1, 2 segundo, ang kanyang matatalim na mata na parang agila ay tumitig sa sugat sa mukha ng kanyang apo. Nakita niya ang pulang pasa na may 5 daliri na marka. Nakita niya ang hiwa sa gilid ng aking labi. Ang kanyang matatandang kamay, ang mga kamay na minsan ay namuno sa milyon-milyong sundalo na pumirma ng di mabilang na utos ng buhay o kamatayan, ay nagsimulang manginig, hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa galit. Si Papa Emilio at Mama Corazon, sa tabi niya ay hindi man lang naglakas loob na huminga. Alam nilang galit na galit si Lolo. Walang sinabi ang general, nakatitig lamang sa akin. Crush! Isang matinding tunog. Lumingon ang general at sa isang pitik ng kamay ay pinagwasak ang isang lumang set ng yiksing tiya na pinahahalagahan niya. Ang mainit na tsaa ay kumalat sa lahat ng dako. Mahusay, napakahusay, sigaw niya, ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit may kapangyarihan ng isang kulog. Ito ang pag-ibig na pinili ng paboritong apo ni General Don Rafael Reyes. Ito ang walang kwentang tao na pinili mo na itago ang iyong pamilya at isuko ang iyong posisyon para sundan. Padre, sinubukan ni Papa Emilio. Kumalma kayo. Lilipad ako sa Manila ngayon din kailangan kong baliin ang kanyang mga binti. Hindi na kailangan, sigaw ng general. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa kalupitan ng isang commander. Bumaling siya sa kanyang aide na sumama sa kanya sa loob ng mga dekada. Nandyan ka ba, matandang kaibigan? Lumapit ang aide. Sa utos ninyo, General. Ipagbigay alam sa lahat ng partido.
Mga bangko, rehistro ng kalakalan, cybersecurity. Freeze. I-freeze ang lahat ng ari-arian ng masamang taong iyon na nagngangalang Miguel Santos. Anumang account na nakapangalan sa kanya o may kaugnayan sa kanya. Putulin ang lahat ng kanyang paraan ng pagtakas. Ibinagsak ng general ang kanyang baston sa sahig. Gusto kong sa loob ng 24 na oras ay hindi siya makakabili kahit isang piraso ng tinapay sa anumang lugar sa bansang ito. Naglakas loob na hawakan ang apo ni General Don Rafael Reyes. Gusto kong hindi na siya makabangon kailanman. Ang utos ng general ay inilabas at isang dambuhalang makinarya ang umandar. Nananatili akong nakatayo ng tuwid. Salamat, Lolo. Ngunit ang diborsyo at ang kaso ay gusto kong ako mismo ang gumawa. Gusto kong dumaan ito sa paglilitis. Gusto kong maging pampubliko ang kanyang pagkawasak. Tiningnan ako ng general ng malalim sa aking mga mata. Ang kahinaan ay nawala, napalitan ng katatagan ng mga Reyes. Tumango siya, medyo nasisiyahan. Mahusay. Sasabihan ka ng pamilya Reyes. Ngunit kailangan muna nating tanggalin ang lahat ng kanyang mga pangil. Isa pa, dagdag niya. Imbestigahan ang babaeng nanakit sa aking apo. Gusto kong maging impyerno ang kanyang buhay. Hindi alam ni Miguel ang pagbabagong nangyayari sa akin sa Bonifacio Global City. Abala siya sa kanyang bagong buhay, isang impyerno sa lupa. Matapos siyang palayasin ng pamilya Reyes, gamit ang pera na natira sa kanya mula sa pagbebenta ng relo, hindi siya naglakas loob na umarkila ng hotel. Takot siyang masubaybayan ang kanyang personal na impormasyon. Pumunta siya sa isang squatter area sa labas ng Manila. Umarkila siya ng isang silid sa basement, isang espasyo na mas mababa sa 10 metro kwadrado, walang bintana, mamasa-masa at may amoy ng imburnal. Kailangan niyang makipagbahagi ng maruming banyo sa 12 ng tao. Mula sa pagiging direktor sa isang villa sa Forbes Park, ngayon ay nabubuhay siya ng mas masahol pa kaysa sa isang ordinaryong manggagawa. Kailangan niyang maghanap ng trabaho. Hindi siya naniwala na makokontrol ng mga Reyes ang lahat sa Manila. Ito ang kabisera, milyon-milyong kumpanya. Wala bang lugar para sa kanya? Gamit ang pera na natira sa kanya, bumili siya ng murang suite at nagprint ng isang kahanga-hangang resume. Si Miguel Santos, dating commercial director, kumpiyansa, ipinasa niya ito sa isang medium-sized na kumpanya ng teknolohiya. Sa kanyang karanasan, kahit papaano ay makakakuha siya ng posisyon bilang head ng departamento. Tinawagan siya para sa isang panayam. Ang head ng Human Resources ay sa simula ay humanga. Santos, mahusay ang inyong karanasan. Nagsimulang magpalaki si Miguel. Siyempre, dumating ako upang, sandali lang. Kailangan kong i-verify ang impormasyon sa inyong dating kumpanya. Kinuha ng head ng ET ang telepono. Hindi nag-aalala si Miguel. Naisip niyang ang presidente, kahit na pinatalsik siya, ay hindi magsasalita ng masama tungkol sa kanya. 5 minuto pagkatapos, bumalik ang lalaki. Ang ngiti ay nawala, napalitan ng isang kakaibang ekspresyon, isang halo ng takot at paghamak. Santos, ibinagsak niya ang resume sa basurahan. Maaari na kayong umalis. Ang aming kumpanya ay hindi naglakas loob na kunin kayo. Ano? Bakit? Sabi ninyo, maganda ang karanasan ko, protesta ni Miguel. Maganda? Ang isang taong tinanggal dahil sa matinding kakulangan sa etika, na veneto ng synergy. Sino sa tingin mo ang maglakas loob na kumuha sa iyo? Umalis ka na ngayon din, huwag mong dumihan ang aking opisina. Pinalaya si Miguel. Natigilan siya. Naiintindihan niya. Ang veto ng mga Reyes ay kumalat sa buong sektor. Hindi siya sumuko. Kung hindi siya maaaring maging direktor, magiging ordinaryong empleyado siya. Nag-apply siya para sa isang posisyon bilang isang simpleng sales associate. Tinanggihan. Nag-apply para sa isang posisyon bilang isang office worker.
Tinanggihan. Sa bawat pagpapakita niya ng kanyang identification card, tinatype ng recruiter ang kanyang pangalan at nababago ang kanilang ekspresyon. Paumanhin, puno na ang posisyon. Isang linggo pagkatapos, nauubos na ang pera. Kailangan niyang babaan ang kanyang mga pamantayan. Pumunta siya upang maghanap ng trabaho bilang isang waiter sa isang restaurant. Tiningnan siya ng may-ari. Mukha kang presentable. 3 araw na pagsubok ng walang bayad. Pinigilan ni Miguel ang kanyang ngipin. Okay. Nagsimula siyang maghatid ng mga mesa, maglinis. Hindi pa siya kailanman gumawa ng manual labor. Siya ay paos. 2 plato ang nabasag niya sa kanyang unang umaga. Walang silbi, sigaw ng may-ari sa kanya. Puro lang porma. Labas. Tinanggal siya ulit. Nagsimula siyang gutumin. Humingi siya ng trabaho bilang isang security guard sa gabi sa isang lumang apartment building. Sinabi ng security chief sa kanya, 100 piso sa isang gabi. Tuwang-tuwa si Miguel. Sa wakas, may trabaho. Sa unang gabi, nanginginig siya sa lamig na suot ang uniforme na napakalaki sa kanya. Ang gutom at pagod ay bumalot sa kanya at nakatulog siya. Nang magising siya, isang motorsiklo mula sa garahe ang nawala. Nagkagulo ang mga residente. Sinampal siya ng kanyang amo na halos makakita siya ng bituin. Bulag ka ba, walang silbi? Bayaran mo ang motorsiklo o tatawagan ko ang pulis. Walang pera si Miguel. Binugbog siya at pinalaya sa kalye. Nakahiga si Miguel, nakayukom sa isang eskinita na masakit ang katawan. Gutom siya, giniginaw at nararamdaman ang kahihiyan. Nagsimula siyang magbalik-tanaw. Naalala niya ang kanyang mga araw sa Manila, ang mainit na villa, ang mga lutuin ko. Nagsimula siyang makaramdam. Naalala niya ang mga malalaking kontrata na kanyang pinirmahan. Naalala niya minsan na nagreklamo siya sa akin tungkol sa isang mahirap na proyekto. Ako, walang iniisip, sinabi ko, narinig ko, ang kumpanyang iyon ay kinukulang sa liquidity. Bakit hindi mo sila alukin na magbayad gamit ang shares sa halip na pera? Ginawa niya at ito ay isang tagumpay. Sa isa pang pagkakataon, nahirapan siyang makipag-ugnayan sa isang mahalagang kliyente. Ako, habang inaayos ang mga bulaklak, sinabi ko, narinig ko, gustong-gusto ng asawa ng Ginoong iyon ang mga kamelya, lalo na ang mga lumang puting kamelya. Nagdala siya ng kamelya at napirmahan niya ang kontrata. Ang mga kaswal na payo na iyon. Inakala niyang swerte lang na nagkataon lang akong tumama. Ngayon, nakahiga sa maruming eskinita na ito, naiintindihan niya. Walang nagkataon. Ako, ang asawa na palagi niyang hinahamak dahil sa pagiging probinsyana at walang utak, ay ang utak sa likod ng lahat ng kanyang tagumpay. Ako ay 100 beses na mas matalino kaysa sa kanya. Ginawa ko siyang mula sa isang ordinaryong inhinyero tungo sa isang direktor. At si Alexa, ano ang ibinigay sa kanya ng babaeng iyon? Bukod sa ilang maliliit na kontrata kapalit ng pakikipagtalik sa kanya, alam lang niya ang kumuha ng pera sa kanya. Sinampal ni Miguel ang sahig, napagtanto niya ang isang katotohanan na mas nakakatakot pa kaysa sa pagkalugi. Siya ang pinakain. Nabuhay siya sa akin sa loob ng 3 taon. Ginamit niya ang pera ko, ang karera na binuo ko para sa kanya, upang suportahan ang isang babaeng walang respeto. At pagkatapos ay nakipagsabuatan siya sa babaeng iyon upang saktan ako, isang ginaw ang dumaloy sa kanyang likod. Ano ang ginawa ko? Ang huling pagsisisi ay nagsimulang kumain sa kanya, ngunit hindi siya nagsisisi na minahal niya si Alexa. Nagsisisi siya na nawala niya ang pinakamalaking minahan ng ginto sa kanyang buhay. Ang pagsisisi at desperasyon ay umabot sa sukdulan. Wala nang pupuntahan si Miguel. Hindi na niya kayang tiisin ang buhay na ito sa ilalim ng lipunan kahit isang araw pa. Kailangan niyang bawiin ako. Kailangan niyang bawiin si Isabela. Ngunit ayaw kong makita siya.
Ang pamilya Reyes ay tinatrato siya na parang basura. Ano ang magagawa niya? Sa kanyang desperasyon, naisip niya ang kanyang huling baraha. Ang kanyang ina. Lumabas siya sa isang teleponong booth, at sa huling mga barya na natitira sa kanya, ay tinawagan niya ang kanyang probinsya. Pagkakonekta ng tawag, napaiyak siya. Mama, iligtas mo ako, mama. Naglalaro ng mahjong si Ginang Santos. Nang marinig niya ang kanyang anak na umiiyak, nagulat siya. Miguel, ano ang nangyari sa iyo? Hindi ka ba nasa Manila namumuhay na parang hari? Nagsimula si Miguel sa kanyang pagganap. Hindi siya naglakas loob na sabihin ang totoo, binaligtad niya ang mga papel. Mama, niloko ako. Ang ahas na si Isabela ang nanloko sa akin. Tinago niya ang totoo. Anak siya ng isang malaking tao sa Cebu. Nagpanggap siyang mahirap para subukan ako. Ginang Santos ay napaawang ang bibig. Ano? Anak ng isang malaking tao? At ngayon ay ipinapakita niya ang kanyang tunay na kulay, Mama, sigaw ni Miguel. Nahuli ko siyang nanloloko sa akin. Sinabihan ko lang siya ng ilang bagay at tinawagan niya ang kanyang pamilya. Sinaktan nila ako, ninakawan nila ako ng kumpanya ng bahay. Mama, iyon ay bunga ng aking pawis. Ninakawan nila ako ng lahat. Ginang Santos ay palaging hinahamak ako dahil hindi ako nagbigay sa kanya ng mga apo. Nang marinig niya ang kanyang anak, naniwala siya sa lahat. Diyos ko, ang ahas na iyon, naglakas loob na manloko sa aking anak at nakawan siya. Ibinagsak niya ang mesa at sumigaw sa telepono. Naglakas loob siyang manloko sa iyo at nakawan ka? Hintayin mo. Pupunta ako sa Cebu ngayon din kakalmutin ko ang mukha niya. Lihim na natuwa si Miguel. Alam niya na ang kanyang ina ay ang pinakamadaldal at walang hiya na babae sa probinsya. Walang pinag-aralan, alam lang umiyak at mag-eskandalo. Iyon ang sandata na kailangan niya laban sa maringgal na pamilya Reyes. Mama, nasa Cebu ako. Nakatakas ako. Wala akong ni isang sentimo. Hinahabol nila ako. Nagdrama siya. Ay, anak ko, sige. Mangungutang ako at pupunta na ako dyan ngayon din. Ibinaba ni Ginang Santos ang telepono, humingi ng pera sa lahat ng tao at sumakay sa pinakamurang bus papuntang Cebu. Kinabukasan ng umaga, na may malungkot na hitsura, gusot at hindi ahit, si Miguel ay nakatayo sa harap ng mansyon ng pamilya Reyes sa Cebu. Mahirap niyang nahanap ang address. Nang makita niya ang kahangahangang pinto ng mahogany at ang dalawang sundalong nagbabantay, nagsimulang manghina ang kumpiyansa ni Miguel. Ang lugar na ito ay mas nakakatakot pa kaysa sa military base na nakita niya sa Manila. Huminga siya ng malalim at sa lahat ng lakas ng loob na kanyang makakaya, lumapit siya. Tigil! Itinaas ng isang guard ang kanyang kamay, ang kanyang boses ay walang emosyon. Restricted Military Zone. Bawal ang hindi otorisadong tauhan. Gusto kong makita si Isabela Reyes. Nanginginig na sabi ni Miguel. Ako si Miguel Santos, ang kanyang asawa. Tiningnan siya ng guard mula ulo hanggang paa na parang isang pulubi. Walang ganoong pangalan dito. Pakiusap, lumayo kayo. Hindi siya nasa loob. Isabela! Isabela, sigaw niya. Alam kong nandyan ka at lumabas ka para makita ako. Kinunot ng guard ang noo, ang kanyang kamay ay nasa kanyang batuta na. Alam ni Miguel na hindi siya makakapasok ng sapilitan. Pinigilan niya ang kanyang ngipin. Naalala niya ang mga telenovela. Kailangan niyang maging biktima. Plop! Lumuhod si Miguel. Lumuhod siya sa harap ng pangunahing pinto sa malamig na bato na sahig ng Cebu. Nagsimulang umiyak si Miguel na may sipon at luha sa buong mukha. Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Ang ahas na si Alexa ang nanlinlang sa akin. Ako ay isang tanga. Patawarin mo ako. Nagsimulang huminto at magturo ang mga nagdadaan.
Isabella, nakalimutan mo na ba? Nakalimutan mo na ba kung gaano tayo kasaya sa loob ng 3 taon? Nakalimutan mo na ba ang ating pangako? Mahal kita. Ikaw lang ang mahal ko. Sumisigaw siya at umiiyak, inaalala ang kanilang dating pag-ibig, ang mga araw ng kahirapan sa Cebu. Ipininta niya ang kanyang sarili bilang isang nagsisising mangingibig na naloko na bumalik na may nakalailay na buntot. Tiningnan ng dalawang guard ang isa't isa ng may paghamak, ngunit dahil nakaluhod lang siya at umiiyak, hindi sila nakialam sa sandaling iyon, ang paglalakbay na iyon, mga mahal kong nakikinig, ay nagbigay sa akin ng matinding aral. Nagpakatatag ako, ngunit may iniwan din itong bakas sa aking kaluluwa. Isang bahagi ng pagiging Isabella na minsan kong inakala ay ganap na nawala. Ngayon, sa katahimikan ng gabi, naiisip ko, ang buhay ay hindi laging tungkol sa pagwawagi o pagkatalo, kundi sa kung paano tayo bumangon, paano tayo natuto, at paano tayo naging mas buo, kahit may mga pila. Marahil, sa gitna ng bawat pagsubok, mayroon tayong natatagpuan, isang bahagi ng ating sarili na hindi natin alam na mayroon pala. Kung mayroon kayong katulad na damdamin, o nais ibahagi ang inyong mga iniisip, mayroon akong naririnig at nauunawaan. Ang bawat kwento, parang buhay, ay mailuha at katahimikan. Kung nais ninyong makinig sa iba pang mga tinig na tulad ko, sa iba pang paglalakbay ng puso at kaluluwa, ang channel na Luha at Katahimikan ay handang makinig. Ang video na ito ay isang kakang-isip na kwento na hango sa mga karanasan sa buhay. Hindi ito ginawa upang husgahan ang sinuman, kundi upang maging tahimik na paanyaya sa pagninilay tungkol sa buhay at sa pakikitungo natin sa kapwa. Ang mga tauhan, pangalan, at lugar ay walang kaugnayan sa tunay na buhay at binago upang hindi makapinsala sa kaninuman. Naway makatulong ang kwentong ito upang kahit saglit ay maalala mo ang sarili mong buhay at ang mga mahalaga sa iyo.